Unang Kabanata. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Ang pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Mga mahihirap at mayayaman. Dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa paran. Natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw, nalalaga sa mga bulaklak nito, at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman. Mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. Mga pagsubok at tukso. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagdanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Pagdinig at pagsunod. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pagkikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran niyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain, at tanggapin na may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Ikalawang Kabanata. Babala laban sa mga may pinapaboran. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit, at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit.
Kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Ngunit minamaliit nyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Jesucristo at sa pangalang ito kayo nakilala? Pero kung sinusunod nyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan dahil nilabag nyo ang utos na ito. Ang tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nag-utos, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi ring, huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman. Nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo, dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Ang pananampalataya at mabuting gawa. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid, at sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Naniniwala ka na may isang Diyos? Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altara ang anak niyang si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. Naipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito niyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa.